Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong post ni Crisette Laureta Chu, isa sa Mighty 40 Vloggers, yung pinatawag sa Kongreso, kaya lang hindi nag-attend. Ito, yung kanyang post, 11 hours ago, pag-post niya, sabi niya, content of my excuse letter to House of Representatives that Dan Fernandez didn't read on air. So, hindi ako nanood yung buong hearing kahapon. Hindi ko alam kung buong letter ba ay hindi binasa or just part of it. Basta ito, hindi binasa ni Congressman Fernandez itong buong letter ni Crisette Laureta Chu. Kaya ibasa ko sa iyo, i-share ko sa inyo dahil napaka-insightful o malaman itong excuse letter ni Crisette Laureta Chu. Dear Representative Fernandez, this is in reference to your invitation to the joint inquiry congressional hearing on social media regulation held upon the request of Representative Ace Barbers to question pogo and narco bloggers and those who spread fake news. After careful consideration, I would like to respectfully turn down your invitation due to these following reasons. Number one, I am not a blogger. I do not do lives, o yung live stream. I do not have YouTube. And my Facebook, where I have a significant following, all organic, no paid follower or boosted content is not monetized and never have been ever since I began writing on Facebook in 2008. So on the basis of me being invited as a social media vlogger, I am not qualified. Okay. So hindi pala namo-monetize ang mga ano ni Kwan kasi puros post lang ang kanya eh. So hindi siya vlogger. I am, however, a professional journalist. Ever since 2005, I have been working in publishing and my articles have appeared both in local and international media. I am currently an editor at Manila Bulletin and the editor of Balita, the Filipino language newspaper also owned by Manila Bulletin Publishing Corporation. What I am is a professional journalist with a social media following, not a social media blogger. There is a distinction. Okay, ngayon ko lang nalaman na siya palang editor. Isa siyang editor sa Manila Bulletin. Editor siya sa Balita. Wow, kaya pala ang galing nitong si Crisette Laureta Chu. Okay, so next paragraph niya tungkol sa kanyang karapatan. As a citizen, yung freedom of speech, hindi ko na lang basahin. Kaya punta tayo doon sa kay Congressman Barbers. Yung akusasyon ni Congressman Barbers na paiimbita ang mga narco and pogo vloggers. Dito na tayo sa number 5. Sabi niya, I take deep offense at Representative Barbers saying he will invite narco bloggers, pogo bloggers, and fake news spreaders to the hearing, which he has repeatedly said not just in the halls of Congress but also in various interviews done by media, which done in his home is not covered by parliamentary immunity. He has pre-accused those who are invited now as narco and pogo bloggers. I would like, ito na yung challenge, ito na yung talagang palaban din itong si Crisette Laureta Chu katulad ni Joey De Vibre. Okay, sabi niya, hamon, I would like to ask Representative Ace Barbers if he has proof
that I am any of those, because why I am invited to a hearing to regulate these kinds of bloggers. The burden of proof is with the Congress. In this regard, ito na, another move. In this regard, we may petition the court for habeas data, parang habeas corpus, ito naman habeas data, so that the Congress will be compelled to release any document to show that we're suddenly accused as narco and pogo bloggers. So, plano pa lang ito. Kailang sinabi niya, we may petition the court for habeas data. So, itong grupo ni na Attorney Cho, ito, si na Criset, nagpunta na sa Supreme Court kahapon, nag-file na ng petition sa Supreme Court, certiorari and provision, para i-question yung legality ng TRICOM hearing. Okay. So, I don't know kung itutuloy nila ito, yung we may petition the court for habeas data so that Congress will be compelled to release any document to show that we're suddenly accused as narco and pogo bloggers. So, here's another issue. Umaalma si Criset Laureta Chu na hindi siya narco and pogo bloggers as alleged by Congressman Robert Barbers. Okay, this is damaging on my part as a Filipino, a private citizen, and an editor who has been working for 20 years to be called a blogger funded by narcos and pogos. I have never been sued for libel, defamation, cyber libel in my 20 years of writing professionally. So, even the allegation of fake news spreader is also deeply inaccurate. Anyway, mahaba-habang sulat ito. Hindi ko na lang ano. So, dito lang tayo nag-focus sa reklamo, umalma si Criset Laureta Chu doon sa allegation o accusation na isa siya sa mga narco and pogo bloggers at hinahamon niya si Congressman Barbers o ang Congress na ipakitang ebidensya at ito, we may petition the court. So, abangan natin kung itutuloy nila itong another petition for habeas data. So, very exciting na po ang nangyayari sa political situation sa bansa. At salamat kay Criset Laureta Chu sa iyong sulat na nagpapaliwanag ng mga ito. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyong panonood at ginagamit natin ito pagtulong sa mga tribong talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ang tribong talandig makapatayo ng bagong bahay or ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay. Panoorin nyo ang video na ito na kasama kayo sa pagtulong. Salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ito na po ang mga tao na bigyan ng yero dahil ito sa kalakas ng ulan at kunin nila ang kanyang yero. Ito po sila. Salamat tayo sa salamat tayo sa tao na nagpagamit sa Ginoo. Oo. Thank you kayo so much. Nana give me a top. Thank you. Oo. Ito na po. Umabot na sa kanilang bahay. At ito na ang kanilang bahay na ipinatayo ito. At ating hanapin ng kanilang bahay na pinatayo. Okay, salamat kayo. Makatop na gid mi. Oo. Di na gid mi maulanan. Oo. Ito po ating hanapin ito ng kahit umuulan. Higayon. Ito po ang kanilang bahay. Ito po ang tulo. Tulog ay lang. Dahil umulan ito, makikita na
ang tulo ng kanilang bahay. Ito po. Oh. Yun ang tumutulog kayo? Oh. Oh. Dahil ito nag-uulan. Oh. Makikita ito na maraming tubig. Oh. Kanilang bahay. Yun ang nabigyan ng ngero. Dahil ito sa mga mahirap na tao. Anong masasabi mo dahil sa nabigyan kayo ng ngero yung bahay ninyo na tumutulo na? Anong masasabi mo? Salamat gid kaayo kay dili namin maulanan kay nakaabot na gid among yero og salamat gid kaayo sa Ginoo og sayang gigamit nga tao nga mo'y nagpaabot diri sa among yero og pako. Salamat gid kaayo kay salamat usab sa mga sa nagtan-aw sa YouTube Oh. og salamat sa iyang gigamit nga tao nga ipaabot niya ang yero diri sa amo. Di na gyud mi maulanan. Oh, Di na gyud mi maulanan kay niabot na gyud ang yero. dahil Salamat gyud kaayo. Oo. Oh, 'yun ang iyong bahay. Kasi tumutulo ng maraming ulan dito sa kanilang saig. Doon po sila nagtutulog. Naulanan sila at ito po makikita namin na umuulan. Sige, salamat. Sige, salamat. Sige.